Andrea's POV. Nanlalambot ang mga tuhod ni Andrea na malamang nakalis na sa Nathan. Umiiyak siya habang nagmamaneho pabalik sa pinagtatrabahuhan niya. Maya-maya pinihit niya ang kanyang sasakyan papunta sa airport. Gusto niya magbaka sakali, baka nandoon pa ito. Halos takboy niya na papasok sa airport. Napahawak siya sa dibdib. 15 minutes nang nakakalis ang flight papuntang Pilipinas. Ang kasunod na flight mamayang gabi pa. Tinawagan niya ang kanyang boss at ipinaalam na hindi na siya makakapasok ngayon. Inikot niyang lahat ng mga restaurants doon. Baka sakaling makita niya doon sa Nathan. Hanggang sa gumabi, para siyang sira na hinahanap sa Nathan. Hanggang makaalis ang panggabing flight pabalik sa Pilipinas, hindi pa rin niya ito nakita. Nanulumang umuwi na siya ng bahay. Humagulhol siya nang pumasok sa kanyang kwarto. Siguro nga it's about time. Napakawalan na niya ang alaala ng kanilang kahapon. Baka nga panahon na para kalimutan niya na itong tuluyan. Maybe it's about time. Napakawalan niya na ang nararamdaman niya rito. Panahon na para bumitaw siya sa katiting na pagsang-ayong meron siya. Sa bagay, mas mabuti na nga rin siguro na hindi sila nagkita dahil mas mahihirapan lang siya kung magkikita sila ng sandaling panahon pagkatapos ay maghihiwalay din naman. Nathan's POV. I'm glad pinagbigyan mo rin ako na paunlakan ang invitation ko. Masayang sabi ni Charlene nang dumating siya sa birthday party nito. Humagkan siya sa pisngi nito. Happy birthday! Ani ang iniabot dito ang regalong dala niya. Matagal na siyang niyayaya ni Charlene sa kung ano-anong event, ngunit madalas tinatanggihan niya. But this time nagpa siya siyang buksan ng muli ang kanyang puso at naisip niyang hindi siya makakahanap ng babaeng makakasama sa buhay kung palagi na'y nagmumukmok siya sa sulok. Lalaki siya at may pangangailangan din siya. Besides, matagal na siyang nangungulila. Tinanggap na niyang wala na talaga sila ni Andrea. Siguro panahon na para magmahal siyang muli. Thank you, sabi nitong nagningning ang mga mata. Pero kahit wala ka ng gift, basta nandito ka lang, masaya na ako. Makahulugan pang sabi nito sa kanya. Di naman siya manhid para di maramdamang may pagtingin to sa kanya. Ngunit di niya yon binibigyan ng pansin. Ayaw niyang mag-take advantage. Gusto niya kapag nakipagrelasyon siyang muli, titiyakin talaga niyang mahal niya and not for anything else or dahil nalulungkot lamang siya. Ayaw niyang maulit pa ang nangyari sa kanila ni Jackie. Giniya siya nito patungo sa mesa ng mga kaibigan at isa-isa siyang pinakailala sa mga tao as if boyfriend siya nito. Pero di na lamang ngayon binigyan ng mali siya. Hanggang mapunta sila sa isang mesa na kinabibilangan ni Gerald. Nakipagkamay sa kanyang lalaki. Nagkamustahan sila at nalaman niya kinasal na ito sa kasamahan nito sa trabaho. And so, how are you? Matiim na tanong nito sa kanya. May lungkot sa mga mata niya nang sumagot pagkatapos bumuntong hininga ng malalim. Eto, still looking for someone na makakasama ko habang buhay. Kibit balikat na sagot niya. Mapakla ang naging tawa niya. Alam mo naman na siguro kung ano nangyari sa love life ko. Bumalong ito sa kanya. Sa atin na lang to pare, pero alam mo bang nasa Pilipinas ngayon si Andrea? Kumunot ang noon niya. Dumating to sa Pilipinas nang hindi man lang niya nalalaman? Sa bagay, simula nung di siya nito sinipot sa Ireland, iniinto niya ang pakikibalita tungkol sa buhay nito at sa anak niya dahil nasasaktan lamang siya. Hindi rin niya pinilit pang magpaabot ng financial support sa mga ito since tinatanggihan lamang naman ito yon. Kahit masakit, pinilit niyang wag nang makibalita pa sa nangyayari dito. Kaya parang may kumurot sa dibdib niyang nasa Pilipinas pa lang kanyang mag-ina ay wala man lang siyang kaalam-alam. Gusto niya sanang sabihin kay Gerald na, mabuti ka pa, alam mong nasa Pilipinas ang mag-ina ko, samantalang ako walang kamalay-malay sa nangyayari sa buhay nila. Of course, hindi na lamang niya sinatinig iyon. And as if nananadya si Gerald na saktan siya, ninugtungan pa nga nitong sinabi. At may kasama siyang bagong boyfriend pare. Napikon siya. Salamat pare sa concern mo ha. May sarcasm sa tonong sabi niya rito. Tsaka niya tinalikuran ito. Di siya dapat na mainis kay Gerald. Ngunit na mga sandaling iyon, parang naging napaka-immature niya. Nagdesisyon siyang isuko ng pagmamahal niya para kay Andrea. Pero peste, iniisip pa lang niyang may iba na ito. Parang di pala ganon kadali na tanggapin iyon. Kaya kahit kakarating lang niya sa party, umalis na kaagad siya at di niya nagawang magpaalam pa kay Charlene. Andrea's POV.
Boyfriend mo na ba talaga ang lalaking yan? Mahinang tanong ng Kuya Lucas niya na makorner siya nito sa kusina. Kuya, naging kaibigan ko lang si Dexter sa Ireland. Hindi ko siya boyfriend. Tsaka siya lang ang Pilipino na naging kaibigan ko doon. Paliwanag niya sa kapatid. Talaga lang ha? Eh bakit ang sweet-sweet niya sa'yo? Pabirong tanong nito sa kanya. Kuya, pati ba naman ikaw? Binigyan mo ng mali siyang closest namin? Napapailing na sabi niya rito. Kung maaari lamang niyang ipagdapat sa kanyang Kuya Lucas ang totoong dahilan kaya sila naging magkaibigan ni Dexter. Ngunit syempre pa hindi niya yun po pwedeng sabihin dito. Pero kung yun ang tingin mo, okay lang. Maski kay Gerald di na siya nagpaliwanag pa. Tumango na lang siya nang tanungin siya nito kung boyfriend niya ba ang lalaki. How about Nathan? Hindi pa ba niya alam na nasa Pilipinas ka? Seryosong tanong nito sa kanya. Nagibit siya ng balikat. Kung malalaman niya, wala akong magagawa. But as much as possible, ayoko na magkaroon pa ng kahit anong ugnayan sa kanya. Ilang taon din kami sa Ireland at nakaya ko namang wala siya sa buhay namin mag-ina. Kaya siguro, mas mainam ng ganito. Palagay ko, wala na talagang pag-asang magkabalikan pa kami. Total, nagugulo lang naman ang buhay ko tuwing magkasama kami. Baka hindi talaga kami para sa isa't isa. Malungkot na sabi niya sa kapatid. Kahit hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakakalimutan si Nathan. May mga gabi na umiiyak pa rin siya sa sobrang pangungulila dito. Ngunit hindi na kagaya ng dati na halos araw-araw umiiyak siya. Pasasaan ba't makakalimutan niya rin to ng tuluyan? Medyo matagal nga lang siguro siyang makaka-move on dahil talaga namang mahal na mahal niya ito at magpahanggang ngayon naman, ganoon pa rin ang nararamdaman niya para dito. Pero pasasaan ba't darating din ang araw na yun? At yon ang pinakaasam niya. Yung isang araw, magigising na lamang siya. Natuluyan ang naglaho ang nararamdaman niya para kay Nathan. Nathan's POV. Nalaman ni Nathan kung saan naglalagi ngayon si Andrea. Kung kaya, nagpa siya siyang puntahan sa bahay ng kapatid nito na si Lucas sa Bulacan. Hindi nga niya alam kung bakit kanina ay parang ang dami niyang gustong sabihin dito. Ngunit nang makita niya ito, parang umurong bigla ang dila niya. Maiwan ko muna kayo para makapag-usap kayong mabuti. Dinig niyang sabi ni Kuya Lucas nito. Sayang at nasa Santa Teresita si Nathaniel. Hindi mo naman kasi sinabi na papasyal ka. Sabi nito sa kanya. May pait sa mga labing napangiti siya. Actually, nagbabaka sakali lang naman ako. Saka baka kung sinabi ko sa iyong pupunta ako dito, malamang pinagtaguan niyo na ako. May sarcasm sa tonong sagot niya. Pilit ang naging tawa ni Lucas, saka napakamot sa ulo. Sobra ka naman. Bakit naman namin gagawin yun? Namumula ang mukhang sabi nito, saka nilingon si Andrea. Kayo nang bahala dito. Susundin ko lang ate mo sa palengke. Anito at saka maling bumaling sa kanya. Maiwan ko na muna kayo. Tumango siya rito at saka matiyam na tumingin kay Andrea, nawaring balisa habang nakatayo. Parang gusto ko nang mapikon. Kung hindi ko pa nalaman kay Gerald, wala akong kamalay-malay na nasa Pilipinas na pala kayo. May hinanakit sa tonong sabi niya rito. At kasama mo pala ang boyfriend mo? Andrea's POV. Mas pinahalagan mo pa si Gerald kaysa sa akin. Hindi mo man lang naisip na nanabik din naman ako sa anak ko? Tila nanunumbat na sabi pa ni Nathan sa kanya. Anyway, hindi ako pumunta dito para sa'yo. Gusto ko lang talaga makita ang anak ko. Anitong bahagyang napangiti. Sorry kung ginulat kita, pero kung dati hiningaan ko lang na mapalayo sa anak ko, ngayon hindi na ako papayag na hindi ko siya makakasama. Bukas na bukas, susunduin ko siya sa Santa Teresita. Sabi nito, saka ginalang palingin sa paligid, nuwaring sadyang gustong iwasan ang mga mata niya. Hindi ba ako ipapakilala sa boyfriend mo? Hindi na niya itinama pa kung ano ang nasa isip nito. Wala siya dito ngayon, sabi na lamang niya. But don't worry. Kung may pagkakataon, ipapakilala ko siya sa'yo. Nagkibit to ng balikan. At least mukhang masaya ka na pala. Malamig ang tonong sabi ni Nathan, tsaka tumingin sa wristwatch nito. Di na ako magtatagal. Si Nathaniel lang naman ang dahilan kaya ako naparito. And don't get me wrong, I'm happy to know na may karelasyon ka ng iba. At least may closure na tayong dalawa. Anitong may pait sa mga labing napangisi. Gusto ko nga palang sabihin na kaya kita sinundan sa Ireland noon para mabigyang linaw ang lahat ng tungkol sa atin. I guess, ito yung sagot sa tanong ko. Hindi siya umimik. Kung alam lamang nito ang totoo,
Pero mas mabuti ang hindi na lamang nito malaman na buong araw niya itong inabangan sa airport. Muntikan pa nga siyang matanggal sa flower shop na pinagtatrabahuhan niya dahil napilitang isara ng may-ari ang shop nang hindi siya makakapasok ng araw na yon. Pero alam niya it's no use. Hindi lang ito kailangan malaman pa ang hirap na pinagdaraanan niya. Nang maghiwalay sila, mabuti nang ang isipin itong naka-move on na siya. Di talaga siya tinadhana dahil palagi nang may humahad lang sa kanilang pagsasama. Mas magiging mapayapa siguro ang buhay nila kung kakalimutan na lang nila ang isa't isa. Pinilit niyang ngumiti, pero ramdam niya ang panalamig ng kanyang mga talampakan. Naiinis siya na hanggang ngayon, ganito pa rin ang epekto ni Nathan sa kanya. Yeah, mabuti naman at naiintindihan mo ako. Mas masaya na ako sa buhay ko ngayon. Pagsisinungaling niya rito. At tatanggap na rin ng anak natin ang lahat. Tumango ito at saka tumalikod na. Nakasunod siya ng tingin dito habang naglalakad ito palabas ng pinto. Nang matiyak na hindi siya nito makikita, saka niya hinayaang kumawala ang mga luha na kanina pa niya pinipigilang pumatak. Ilang beses na rin silang naghiwalay ngunit pakiramdam niya, ito na talaga yung final na paghihiwalay nila. Ramdam niya tinuldukan na talaga ni Nathan ang lahat sa pagitan nilang dalawa. Sa bagay, nakita niya sa dyaryo ang larawan nito kasama si Miss Charlene. Feeling niya may something na sa dalawang iyon. Marahil ay ayaw lang nilang isa publiko ang lahat para may privacy. Good for you. Napaismid na bulong niya, saka mabilis na pinahid ang luha at pumasok na sa loob ng kanyang kwarto. Mahirap na maabutan siya ng Kuya Lucas niya na umiiyak na lang, nandahan na naman kay Nathan. Nathan's POV. Nangako si Nathan na maluwag niyang tatanggapin kung ano man ang magiging desisyon ni Andrea, and yet nagagalit siya at di niya mapigilang manibugho kahit di pa naman niya nakikita ang nabalitaan niyang nobyo nito. Hindi nga yata niya kayang dayain ng kanyang puso. Hindi siya magsisinungaling sa kanyang sarili. Dinilisan niya ang pagpapatakbo ng sasakyan. Nakauwi na siya sa bahay nang tumunog ang kanyang phone. Si Charlene ang nasa kabilang linya. I don't know kung bakit tinawagan pa kita. Hindi ba dapat magalit ako sa iyo dahil bigla ka na lang naglahong parang bula ng birthday ko? Ni hindi ka man lang nagpaalam sa akin. Himig nagtatampong sabi nito sa kanya. I'm sorry, Charlene. Hayaan mo, babawi ako. Sabi na lamang niya rito kahit wala naman sa loob ang binitawan niyang iyon. Ayan ka na naman ha? Sige, pagbibigyan kita. Sa Friday night mag-dinner tayong dalawa. Anito sa kanya. Okay, no problem. Magpapabook ako for 2. Ani rito. Maybe, kailangan na niya ng social life para makalimot. Kung bibigyan niya ng pagkakataon na makilalang mabuti si Charlene, baka may chance na mag-bloom pa ito into something ang pakaibigan nila, lalo na't ramdam niya na espesyal ang turing nito sa kanya. Hindi naman siya manhid para hindi maramdaman iyon. Then lock it in, Engineer Rodriguez. Masiyang sabi nito sa kanya pagkatapos ay nagpaalam na. Unti-unting naglaho ang mga ngiti sa labi niya nang mawala nito si Ere. Natutokso siyang uminom ng alak, ngunit matagal na siyang nag-quit sa pag-iinom. 3 taon na nga rin siguro. Pero may mga sandali na natutokso siya na lulurin sa alak ng sarili, lalo na kapag nawawala siya sa sobrang kalungkutan at pangungulila sa kanyang mag-ina. Mabuti na nga lamang. At kahit na paano'y malakas ang kontrol niya, di niya hawak ang buhay ni Andrea. Wala siyang karapatan na magalit kung may iba na ito ngayon. Ilang beses na siya nitong pinagbigyan, ngunit dahil sa mga maling desisyong pinasok niya, nasasayang lang ang mga pagkakataong ibinibigay nito sa kanya. Kasalanan niya kung magbabago man ang pagtingin nito sa kanya. Kung naglaho na nga ng tuluyan ang pag-ibig nito para sa kanya. Hindi siya dapat na naiinis. Hindi siya dapat na nagsiselos, and yet, padarag na nahiga siya sa kama. Parang gusto niyang magwala. Andrea's POV. Maaga pa kinabukasan, naroon na si Nathan sa bahay ng Kuya Lucas niya. Mabuti na lang at kagabi pa niyang tinawagan ng mommy niya para dalhin na pabalik si Nathaniel. Kakatawag lang ni mommy, on the way na sila, mga 30 minutes na lang siguro, aniya sa lalaki. Tumango ito at naupo sa mahabang sofa. Sandali lang at ikukuha kita ng kape. Aniya at saka nagmamadali ng lumabas patungong kusina. Ang totoo, gusto lamang niyang iwasan ang mga mata nito na waring nanonood hanggang sa kanyang mga buto. May usapan pa naman sila ni Dexter na pupuntahan siya nito ngayon sa bahay. Nanalangin siyang wag sanang magpang-abot ang dalawa, ngunit kabaliktaran sa panalangin niya ang nangyari.
dahil habang isinasalang niya ang kape sa coffee maker, siya namang dating ni Dexter. Parang may mga paru-parong lumilipad habang palabas sa dibdib niya, lalo nang magtama ang kanilang paningin ni Nathan. Nathan's POV. Di mapigilan ni Nathan ang selos na nararamdaman na makitang napapabalitang boyfriend ni Andrea. Parang di makapagtimpeng tinignan niya ang lalaki na waring gusto niyang ipagkumpara ang mga itsura nila. Maputi ang lalaki at di sila nagkakalayo ng height. Mestizo ito. Ang features waring may dugong Kastila. Awkward na ipakilala siya ni Andrea dito. Bahagya pa nga kumunot ang noon niya nang mapansin niyang sinipat din siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Mabuti na lang dumating na rin si Nathaniel. Sobrang excited to nang makita siya. Nakipagkwentuhan lang siya saglit sa ina ni Andrea, tsaka pinagpaalam na ang bata para manood sila ng sine. Habang daan panay ang tanong niya kay Nathaniel nang tungkol kay Dexter. Pasimple lang para dito makahalata sa kanya. Pero parang gusto niya na may kumurot sa dibdib niya nung sabihin sa kanya ng anak na kasunod nito si Dexter. Actually, gusto nito ang lalaki para sa ina. As if, tinaldukan na ng bata ang relasyon nilang dalawa ng mommy nito. Sa bagay, hindi naman niya masisisi ang anak. Ilang beses na rin naman silang nagkasundo pagkatapos nauuwi rin sa hiwalayan. Siguro naisip ni Nathaniel mas mabuti pa nga na magkanya-kanyang buhay na lamang silang dalawa. Gabi na nang ihatid pabalik ni Nathan ang anak. Nakatulog na rin ang bata sa sasakyan kung kaya't binuhat niya ito patungo sa kwarto nito. Inabutan niya sa may sala si Andrea nang lumabas siya. Umalis na ang boyfriend mo? Sana dito mo na pinatulog or sinamantala mo mag-check-in kayo sa motel nung umalis kami. Mukhang sabik na sabik kayo sa isa't isa eh. May sarcasm sa tonong sabi niya rito. Tiningnan pa niya ito ng patuya. Ang kwento sa akin ni Nathaniel, magsasama na kayo sa isang bubong pagbalik ninyo sa Ireland. Kapag ginawa mo yon, kukunin ko sa iyo ang bata. Inilayo mo siya sa akin para ka maproteksyonan? Hindi mo ba naisip na maaaring matapang ang lalaking yon at ilagay mo sa kapahamakan ng bata? Hindi lahat ng tao masama. Matagal ko nang kilala si Dexter, kaya pwede ba? Huwag mo siyang pag-isipan ng kung ano-ano. Besides, plano pa lang naman namin yon at hindi pa final ang lahat. Tsaka sa palagay mo ba, magdedesisyon akong bigla nang hindi ko iniisip ang kapakanan ng anak ko? Hindi ako kagaya mo, Nathan. Hindi ako selfish. Yamot na sagot nito sa kanya. Tsaka lumapit sa may pintuan, palabas at binuksan iyon.